So mga kapare ko, sa video na to, pag-uusapan natin itong projector na pinadala sa akin ni Lenovo. At ito lang naman ang Lenovo ThinkPlus Air H6 projector na mayroong Full HD plus 1080p resolution display na 4K decoding at meron rin itong 700 ANSI lumens na kung saan bright na bright yung display nito unlike sa ibang mga projector. Meron rin itong built-in cinema level shock na speaker mga kapare ko at kung ano-ano pa mga features kagaya ng auto keystone correction at autofocus at kung ano-ano pa mga kapare ko. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin to. Let's go! So, simulan muna natin sa mabilisang unboxing. At ito nga pala yung box niya mga kapare ko. At isa lang masasabi ko dito, talagang maganda yung kanyang packaging. At nandito na rin yung full specs niya sa likod na part. Pero medyo hindi natin masyadong maintindihan dahil Chinese character. Pero don't worry, i-discuss ko naman sa video. Kaya ngayon, i-unbox na natin. Okay, kapag open natin ang box, meron pa siya ditong harang. So, makikita talaga natin na premium itong ating projector na to. Siyempre, tatak Lenovo, diba? Anyway, dito sa kanan na part kapare ko, dito natin makikita yung ating power cord and then yung ating remote. Ito yung remote na gagamitin natin para i-navigate itong projector na to. Ipapakita ko sa inyo mamaya. At sa munod naman dyan mga kapare ko is yung ating user manual and then nandito na rin yung ating mismong projector. At medyo mabigat-bigat po itong projector na to. Pero kayang-kaya mo pa rin naman itong buhatin ng isang kamay lalo na kung magpi-flex ka ng biceps kay Crush, diba? Okay, kidding aside, pag-usapan naman natin yung build quality and also looks itong projector na to. Para kung bibili kayo ng Lenovo projector, ay alam ninyo kapare ko yung makukuha ninyo sa projector na to. Tara! In terms of look kapare ko, ay mapapansin natin dito na compact lang talaga yung kanyang design or yung kanyang looks in overall. Makikita natin dito na box type siya which is a typical build and typical na arrangement or look ng isang projector. And then kung mapapansin natin yung design niya kapare ko, ay makikita natin na butas-butas yung buong katawan niya which is nagre-resemblant yan sa isang speaker. Which is tama kapare ko dahil meron lang naman tong cinematic shock speaker kapare ko na kung saan mapapakinggan mo talaga ng malakas at parang pan-theater yung pinapanood mong movie. Papakita ko kayo na sample mamaya. And then kapag pumunta naman tayo sa harapan na part nitong projector na to, makikita natin dito yung ating lens and then makikita na rin natin dito yung mga sensors na ginagamit para ma-identify yung wall para mapagana yung autofocus, keystone correction at any other function pa ng projector na to na pag-uusapan natin mamaya. So kapag pumunta naman tayo dito sa may right side niya, makikita natin dito mga kapare ko yung mga ports na available sa kanya. Unang-una, meron tayo ditong LAN port, dalawang USB port and then isang HDMI which is pwede natin tong gamitin or i-connect as our second monitor sa ating mga laptop or PC. Depende sa inyo. Meron na rin itong AV port and also yung ating 3.5mm audio port. So sa babang port naman ito mga pare ko, yung makikita natin yung power cable port natin or yung sasaksakan ng power cable natin kanina na nakita natin sa unboxing. And then sa pinakataas sa port naman ito, makikita natin dito yung on and off switch natin mga kapare ko. So kapag in-on natin to, meron siyang certain na kulay na ipapakita. Alam ko, blue ko, hindi ako nagkakamali. So pag pumunta naman tayo sa kanyang left side mga kapare ko, may makikita tayo dito na parang common lang, parang simple lang, walang nakalagay. Pero pag kinilik natin yung nakalagay dyan na push, may lalabas dito na filter. So dito siguro sa tingin ko, ito yung nilalabas ng mainit na hangin niya kasi meron tong heatsink. So yung mainit na nababato or yung nahihigop ng heatsink na yun is dito na pupunta. Yun ay speculation ko lang kasi itong filter na to is pwede mong palitan or pwede mong hugasan, pwede mong punasan. So para hindi magkaroon ng pagbubuo-buo ng mga dust doon sa loob, syempre hihigop yung heatsink ng hangin and then ilalabas dito para dito na lang ma-filter out yung mga dust and kung ano-ano pa. And then speaking of heatsink mga kapare ko, dito rin pala sa kanyang right side, makikita na natin dito yung heatsink natin. Yung heatsink natin is just a common build, parang nasa PC lang din. So meron siya taga-absorb ng init and then taga-buga. Yun lang. Just a basic components. And then sa pinakalikod na side naman ito kapare ko ay wala na. Yun lang po lahat. Now, para naman i-turn on or i-operate itong ating projector, napaka-basic lang. Kaya kailangan nyo lang kunin yung ating power cable. And then isaksak nyo lang siya kapare ko dun sa ating projector, kagaya nito. And then isaksak nyo lang to sa inyong power source or outlet and then pwede na natin siyang i-turn on. As in, ganun lang siya kasimple i-turn on kapare ko. So yung pinaka-biggest cons ko lang dito mga kapare ko sa projector na to is wala siya kasamang stand. So kinakailangan nyo mag-improvise kagaya ng ginawa ko dito na gumamit na ako ng scotch tape. And in terms of pag-setup ng mga kapare ko, napaka-basic lang. Pwede natin i-skip yung part na kung saan kinakailangan tayo mag-sign in ng Google account. Hindi nyo na kailangan gawin yan. And then after naman yun, i-connect naman natin siya sa network natin or sa wifi natin. By the way, naka-dual band na nga rin pala itong mga kapare ko, meaning pwede na tayong kumonect sa 5G
5G Wi-Fi. And then dito sa part na to, tingnan natin yung kanyang display specs. Pagdating sa kanyang display, isa lang yung masasabi ko talaga dito mga kaparakoy. Mas ma-bright at mas matingkad yung colors niya dito unlike sa mga projector na nagamit ko before. And then mas sharp tingnan yung image dito kahit na medyo malayo-layo kaparakoy yung projector doon sa wall. So usually dito sa nakikita niyang testing natin is malayo yung projector natin sa wall ng around 2.5 meters if hindi ako nagkakamali kasi 2.5 kalahati ko to eh. So ganun siya kalayo mga kaparakoy. And then yan, nakikita niyo naman na maganda yung ating mismong quality dyan. Yun yung pinakauna kong nakita. Isama mo pa yung pagiging bright ng display niya kasi nga ito ay merong 700 ANSI lumens mga kaparakoy na para na talaga siyang TV. Kahit ako medyo napeke din ako neto nung nagbi-video ako kaparakoy nung mismong video natin na to dahil para talaga siyang physical na TV dyan mga kaparakoy. Okay, ngayon pag-usapan naman natin yung mga key features or kayang gawin ng projector na to. By the way, yung magiging main tool natin sa pag-navigate dito sa projector na to is itong remote kaya dapat hindi nyo ito mawawala. Anyway, para ma-access natin yung mga key features na ito mga kaparakoy, kinakailangan natin pumunta sa settings part. So after nyo makapunta sa settings part, hanapin nyo lang yung settings and then i-click nyo lang. And then nandito na yung mga bunch of video and audio display features para paganahin itong projector na ito kaparakoy. So isa-isahin natin. Unahin natin kaparakoy yung tinatawag na projection method. Dito sa projection method mga kaparakoy, pipiliin nyo lang kung paano yung placement ng inyong mismong projector. For example, nakalagay sa desktop yung inyong projector, ibig sabihin kinakailangan nyo piliin yung desktop front projection. Usually hindi ko na ito masyadong ginagamit eh. Pero kung gagamitin nyo siya doon sa inyong mga ceiling, kung meron kayong mga bracket dyan, pwede nyo gamitin dito yung ceiling front projection mga kaparakoy. Okay, yung next feature naman natin kaparakoy is automatic focus. By the name itself, yun lang din kaparakoy yung kanyang features. Sa automatic focus, yung ating mismong projector kapag ginalaw natin or kaya minove natin yung position niya doon sa dinidisplay niyong part, siya na yung automatic na i-arrange yung focus mismo ng kanyang pinoproject. So yun yung features ng automatic focus. Kailangan nyo lang enable which is lagi naman naka-enable. So yung next feature naman natin kaparakoy is tinatawag na vertical keystone. Dito naman kay vertical keystone, aayusin ng projector natin yung alignment ng dinidisplay niya. For example, medyo naka-tilt or nakaangat yung projector natin at alam naman natin na kapag ganun, kapag nag-project siya is nakaangat din bahagya which is a big problem para sa mga projector. That's the reason why itong vertical keystone function is napaka-useful dahil i-arrange niya mismo yung position nung dinidisplay niya doon sa wall which is nice. Next naman kaparakoy na features is tinatawag na 4-point keystone. So dito naman kapag hindi mo nagustuhan yung ginawa ng vertical keystone correction or ni keystone correction na automatic na nagpa-function, pwede mo pa rin siya gamitan ng manual which is itong 4 sides niya. Pwede mo siyang ayusin, it depends sa trip mo na position ng pinoproject ng ating projector. Pero madalas hindi mo rin ito magagamit dahil kagaya nga na sinabi ko, accurate naman yung features ng keystone correction at saka ng vertical keystone correction. Kaya halos hindi mo na rin magagamit tong function na to. Pero maganda na meron na ito for manual use. Next sa feature naman ito kaparakoy is tinatawag na electronic zoom. Dahil nga wala tayo ditong manual zoom sa ating mismong lens dito sa projector, nandito na yan sa mismong settings which is electronic zoom yung tawag. At yung feature nito kaparakoy is meron siya kakayahan na pwede natin i-zoom out or i-zoom in yung ating pinoproject na display. It depends yan ha, meron siyang limit para sa kanyang minimum and maximum projection. So ibig sabihin kahit magpipindot kayo dyan, kung hanggang doon lang yung limit niya for minimum and maximum, hanggang doon lang siya aabot kaparakoy, which is nice feature para sa akin. Next feature naman kaparakoy, hindi ganun ka-importante which is yung aspect ratio kaparakoy. Pero pwede nyo pa rin naman ito gamitin if mahilig kayo manood ng mga 4:3 or 16:9 ratio. It depends on you pero sa atin syempre on default tayo which is 16:9. Next feature naman kaparakoy is sound effect. Meron tayo ditong standard movie at saka music. So nakadepende dito kung ano yung tema ng gagawin mo. Ang pinaka-recommended ko dito manonood kayo ng movie is movie dahil mas buo and also medyo mas malakas ng konti yung kanyang sound effect unlike dun sa standard at saka sa music. Anyway, hindi ko na masyado tinalaka yung iba pang features ng projector neto dahil para sa akin ito yung mga major and mga need din yung malaman itong mga features na to. And then yung iba ay okay na naman at wala na. Masyadong common and basic na lang for information purposes na lang yung iba doon. Anyway, pumunta ulit tayo sa display quality ng projector na to habang tinatalaka yung mga nagustuhan ko at also yung presyo ng projector na to. Kagaya na sinabi ko kanina, maganda, bright, and okay at solid yung kanyang display. As in, yun nga lang hindi makasabay
sabay yung camera ko sa pag-film, kaya sometimes meron ako napipilm na medyo madarkish yung dinidisplay niya, pero yung nakikita ng mata ko is okay na okay. Kaya kung may makikita kayo dyan na medyo darkish, dahil yun sa camera. Pero anyway, hindi yun yung pinaka-point eh. Pagdating sa kanyang display, just I said earlier, maganda talaga, bright, and also napakaganda nung kanyang kulay. Pero meron pa rin ako mga nakita na konti lang naman na cons pagdating sa kanyang display. Unang-una dyan is yung kanyang pagiging soften ng kulay at minsan medyo may washout. Oo, kagaya na sinabi ko kanina, okay siya, maganda yung kanyang color, maganda yung kanyang mismong projection, sharp, detailed. Pero meron pa rin mga times na medyo soften yung kulay. By the way, naka 100 focus yun ha. Ginawa ko ng 100 focus, as in focus sa yung projection niya. Pero meron pa rin talaga akong mga nakikitang soften sometimes sa mga kulay na hindi ganon ka-bright yung kulay. Pero kagaya nga na sinabi ko, projector to, so wala tayong masyadong issue doon kasi hindi naman TV yung nire-review natin. So personal opinion and observation ko lang yun dito sa mismong projector na to. And then pagdating naman sa kanyang quality and also compactness, yun yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya. Dahil meron na rin ako mga na-review projector before at experience dito, hindi ko talaga pinaka gusto sa projector is yung pagiging bulky or malaki niya. Kasi mahirap siyang i-position or ilipat-lipat ng pwesto. Pero dito kay Lenovo Air H6, wala naman ako nakitang problem about doon. Oo, medyo may bigat or kilo pa rin talaga itong projector na to, which is normal dahil nga malaki and also meron siya mga components na talagang mabibigat at kinakailangan isiksik doon sa mismong body niya. Pero at the same time, madali siyang dalahin, unlike dun sa iba nga na medyo malaki na kung saan papahirapan ka pa. Hindi siya space consuming and also hindi ka rin mapapagod magdala ng ganitong projector. Plus, yung kanyang display is mas maganda pa doon sa mga ganong projector. Syempre, ano pang mas pipiliin mo, diba? So ngayon mga kapare ko, pag-usapan natin yung presyo kasi dito lahat magkakatalo. So usually, ang pinaka-original price nito is 22,000 pesos. Pero, nakasale sila ng 29%, which is mabibili nyo na lang to ng 15,587. Ilalagay ko nga pala yung link sa description, and then maglalagay na lang din ako ng promo code or kaya ng voucher code if gusto ninyong gamitin para makabili kayo ng isang malupit and solid na projector. So ngayon ang tanong, para ba sa akin, marirecommend ko ba sa inyo na bumili kayo ng ganitong projector? Yan ay it depends sa inyo. Kasi napakarami nyo pwedeng gawin dito sa projector na to mga kapare ko. Pwede nyo itong gawing second monitor, pwede nyo kayo maglaro dito ng games, pwede nyo itong gamitin pang film showing or kaya yon mga mini cinema setup, pwede to. Pero kung bibili lang kayo nito para sa paggamit or mga common use, mas magugustuhan ko siguro na i-recommend sa inyo yung mga medyo lower na projector like 10,000 or under 10,000 pesos. Pero kung medyo may budget kayo, why not bumili kayo nito kasi flagship projector na to, unlike sa doon sa tigti 10,000 yung medyo budget level pero hindi pa ganon ka-okay yung performance. So kung medyo may budget kayo ng konti, no-brainer suggestion, marirecommend ko talaga to para sa inyo. And pagdating naman sa opinion ko para sa kanyang presyo and also specification or value na makukuha nyo sa kanya, para sa akin sulit na to para sa kanyang presyo dahil nga nag-sale na siya ng 15,000 pesos. Usually yung ganito talagang value ng setup and also quality na makukuha nyo sa isang projector, makukuha nyo to sa mga projector na nasa 20,000 pataas. Pero usually 20,000 naman talaga to pataas eh. Pero nag-sale sila ng bahagya kaya pwede nyo na itong mabili ng 15,000 pesos na lang. Anyway, dito ko natatapusin yung video. I hope nakatulong sa inyo itong video na to para makapag-decide kung bibili ba kayo ng Lenovo Air H6 projector. Yun lang. Peace!